ng topic noong nakaraang linggo na binigyan atin pong diin yung pong pagbagsak ng prodigal son. Paano po ang prodigal son ay bumagsak mula po sa napakagandang estado sa buhay, mula po sa napakagandang sitwasyon sa kanyang buhay. Lahat ng bagay na hinihingi ng tao ay nasa kanya na. Pero dahil siya po ay gumawa, humakbang ng mga maling pamamaraan, bumagsak po siya na wala nang babagsakan. At ang naging dahilan po, kung maaalala niyo po, na mga ginawa niya sa kanyang sarili ay tinatawag na self-will. Lagi po kung ano yung gusto niya, yun po ang kanyang ginagawa. And then, yung pong pagiging makasarili po niya, selfishness. Yung una po, kung ano yung gusto niya, yun ang gusto niyang gawin. Pangalawa, yung pagiging makasarili niya. Pangatlo, yung kanyang paghiwalay at pag-iwan sa kanyang ama. At pang-apat, yung kanyang pagiging sensuality. Naging makalaman siya. Ito po yung mga makasalanang gawain na ito po'y nagugol po siya. Kaya, naubos niya yung minana po niyang napakalaking kayamanan. At nung ang naging buka po nung kanyang pagbagsak ay yung tinatawag na yung bankruptcy, yung tinatawag na self-abasement, sumobra ang pagbagsak niya na wala talaga siyang babagsakan. At yung tinatawag na starvation, yung dumating sa punto na wala na siyang kinakain. Mismo yung pagkain ng baboy na inaalagaan niya, naging tagapag-alaga na lang po siya ng baboy, ay gusto niyang kainin yung mga balat ng punong kahoy na kinakain ng baboy sapagkat alaman na magbigay sa kanyang pagkain. Kaya yun po yung pinakamasakit. Kapag po dumating sa punto ng isang tao kahit mananampalataya, kahit lingkod ng Diyos, wala na po siyang ginagawa kundi yung kanyang sariling gusto ang kanyang ginagawa. Wala na siyang pinapakinggan ng mga payo. Wala na siya talagang sinusunod ng mga magandang salita ng mga tao sa paligid niya. Dahil tikita ang kalooban ng Diyos, yan po yung self-will. And then, yung tinatawag po na makasarili, na nagiging maramot na. Wala ng puso sa ibang tao, wala ng puso para sa kanyang mga mahal sa buhay, wala ng puso literal sa Diyos. Yan po ang pasimula na po na talagang babagsak na ang isang tao. At yung po, pangatlo ay lumalayo na sa daan patungo sa Diyos. Lumilihis na po siya, di po niya namamalayan. Unti-unti mapalayo na po siya sa Diyos. Kaya sinabi po ng Lord sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Wala po tayo may pagmamalaki. Kapag tayo pinagmamalaki na, nagmamatigas na, tayo po unti-unti na po napapalayo, diyan din napapansin, malayo na pala tayo sa Diyos. Wala tayo magagawa. Yan po naranasan ng prodigal son. At yung po ikaapat ay nagugong siya sa mga bisyo. Nagugong siya sa mga gawain na makapagbibigyan ng ligay sa kanyang laman. Sensuality. Siya po babae. Sa babae po niya ilubos yung kanyang napakalaking minanang kayamanan. Kaya nagdalita siya, naghirap siya. Dumating sa punto, nung siya po wala nang po sa lapit kayamanan, siya po ay masakol pa sa isang bulong. Ngayon, sabi ko po sa inyo, tutuloy po natin yung part 2. Ito na po yung part 2. Yung pong pagbangon ng prodigal son. The rise of the prodigal son. Alam niyo po, ang pinakamahirap pong part sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng isang lingkod ng Diyos, ay yung muling pagbangon. Napakatindi po, kapag ikaw ay bumagsak, at lalo higit yung pagbagsak mo, wala ka ng babagsakan, paano ang babangon, napakahirap. Kaya po, sa oras na ito, tingnan po natin kung paano pong bumangon ang prodigal son. Kung paano pong muli siya ay nakabalik sa dati niyang sitwasyon at kalagayan. Yan po ngayon, yung akin pong ibabahagi sa inyo at nawa ang mensaheng ito ay maging magbigay sa atin ng isang matinding inspiration
a big challenge, motivational, upang patuloy po tayo ay ma-inspire kapag dumating po sa point ng buhay natin, whether you like it or not, naranasan natin, naramdaman natin na hindi natin namalayan. Tayo na pala yung bumagsak. Tayo na pala yung hindi natin namalayan sapagkat ang kaaway ay tusok. Uunti-untiin lang po ang bawat isang mananampalataya. Uunti-untiin lang po ang bawat isang lingkod ng Diyos. Hindi mo halos mararamdaman na ikaw pala ay magugulantang ka na lang isang araw. Napakalayo na pala natin sa Diyos. At kung bakit minsan dumadaan ang isang mananampalataya sa iba't ibang struggle ng buhay, negative situation, ang matindi po pala ay, tayo po pala ay para na yung prodigal son, na kumbaga po ay nung aking pong namalayan, bagsak na pala. Paano po kung dumating po sa point ng buhay ng bawat isa po sa atin, sa husay at galing ni Satanas, ay maramdaman po ng bawat isa na para bang, eto na pala tayo. Ito po ang magbibigay sa atin ng isang matinding lesson, matinding inspiration kung paano nakabalik ang prodigal son na napakaligas ang buhay. Walang ginawa kundi yung sarili ng gusto. Naging makasarili, naging makalaman. Pakalayo-layo, lumayo sa kanyang ama. How did the prodigal son rise? Paano nga ba bumakot ang alibughang anak mula sa napakatinding pagbagsak? Are you ready? My beloved brothers, sisters, pakinggan niyo po mabuti ang mensahe nito sapagkat napakaganda po. Ito po ay maging inspirasyon natin lahat. Number 1, ang kauna-unahan na naranasan ng prodigal son at ginawa niya kung bakit siya nagpasimula na mag-alis at makabangon sa kanyang kaawa-awa at napakahirap na sitwasyon ay tinatawag na realization. Everybody says realization. Realization. Tandaan niyo po mga kapatid. Sapagkat yung ibig sabihin ng realization, doon ka nagmumuni-muni. Doon ka nag-iisip. Binabalikan mo yung pinanggalingan mo. Sa pag-iisa mo, nandoon na parang lubog na lubog ka. Lungkot na lungkot ka. Bigat na bigat ka. Pero ang gagawin mong realization, in a way, a positive realization. Na pag isip-isip ng alibughang anak, maaaring nakaupo siya sa isang sulok doon sa tabi ng pulungan ng mga baboy na inaalagaan niya, na halos mamamatay na sa sagutom. Malapay yung mga baboy na inaalagaan niya, malulusog, ang daming pagkain, pero siya wala man lang nagbibigay. Sapagkat maaaring yung sahod niya bilang tagapag-alaga ng baboy ay kulang pahatos pambili ng kanyang pagkain, sapagkat napakababa lang po ang isang hanapbuhay na tagapag-alaga ng baboy during that time. Kaya halos sa pagkain lang niya, kapos, kulang. Kaya maaaring nakaupo siya, umiiyak siya, binabalikan niya yung kanyang pinagdaanan sa buhay. Nagkaroon siya ng matinding realization. Na-realize niya sa kanyang sarili yung kanyang kalagayan doon sa kanyang ama. Tignan niyo po, sabi po ng Luke chapter 15 verse 17,
nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Natay niyo po, nagkaroon po siya ng pagmumuni-muni nang mapag-isip-isip niya yung lahat ng ginawa niya na mali. Na-realize niya po, sabi po diyan, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain. At lumalabis pa, samantalang ako'y mamamatay na sa gutom dito. Dito po niya na-realize, dito po niya naisip na pagmuni-muni na sa bahay ng kanyang ama, yung mga alila, yung mga katulong, sagana sa pagkain, hindi kinakapos, hindi kinukulang, sobra-sobra sa pagkain, sapagkat napakayaman ng kanyang ama. Mga alila pa lang po yun. Pero siya ay isa sa magmamana, isa sa minamahal ng anak ng kanyang ama. So meaning to say, mas matindi ang supply ng kanyang pagkain sa tahanan kapag kainan ng kanyang ama. Minsan po kasi, ganyan po talaga ang realidad. Kaya lang po natin marirealize ang isang bagay kapag wala na sa atin. Ang kagandahan po dito, naintindihan niya ang napakaganda ang sitwasyon niya dati sa kanyang ama. Dahil sa kanyang natigasan ng ulo, kaya nawala lahat ang favor na yun. Magandahan, na-realize niya. Sa bahay ng aking ama, habang siya'y umiiyak, lugmok na lugmok, namimingati, ang mga alipin, ang mga katulong sa bahay ng aking ama, ay saganang-sagana sa pagkain at sumusobra pa. Samantalang ako ngayon dito, ay mamamatay na sa luto. Yan po, nagiging bunga ng bawat isang tao o anak ng Diyos o lingkod ng Diyos na sumusuway, lumalayo sa kalooban ng Panginoon. Mawawala yung pagsama, mawawala yung favor, mawawala yung provision, sapagkat ang ginagawa ng isang anak ng Diyos, ng isang tao, ay pawang sarili lang niyang kagustuhan, hindi gusto at kalooban ng Diyos. Dahil ang maganda po ng mensahe ko, kapag ito po'y natanim sa puso at isip natin, ito po'y magbibigay sa atin ng isang matinding inspirasyon na mag-aakit po sa atin patungo sa isang matagumpay na sitwasyon sa harapan ng Diyos. Kaya, yan po ang kauna-unahan mga kapatid. Kaya napakahalaga po sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya na bumagsak. Ang kauna-unahan niya dapat gawin at hakbangan ay tinatawag na realization. Makita niya kagad, maisip niya kagad sa kanyang isip at damdamin yung kanyang pinagdaanan na iniwan niya dahil sa kanyang katigasan ng Panginoon. Pangalawa po na hakbang na ginawa po ng prodigal son kung bakit po siya nakabangon muli sa isang sitwasyong kadusta-dusta, habag-habag, napakahirap, ay tinatawag na resolution. Everybody says resolution. Pag sinabing resolution, it means muli. Solution. Muli po siyang nagplano. Resolution. Kasi po nung panahon, nung unang mga ginawa niya, ay pawang mga plano na siya lang po may gusto. Wala po siyang kinonsultan. Dahil higit wala siyang Diyos na kinakausap para humingi ng sign, good signal, na ito bang gagawin niya ay tama at kalooban ng Diyos. Nung una yung tamang ginagawa niya ay pawang pansariling kagustuhan lamang. Yung una yung mga plano niya ay pawang pansariling kaligayahan lamang. Self-will.
selflessness, sensuality, para tugunan ang tawag ng laman. Kaya naranasan po niya ang matinding pagbagsak. Pero nung bumagsak na po siya, na-realize niya yung isang dapat niyang maintindihan. Nung mamamatay na po sa gutom, naisip niya, mana pa yung mga alila at katulong ng aking ama. Sobra-sobra sa pagkain, lumalabis. Samantalang ako ay mamamatay na sa gutom din. Pangalawa, nagkaroon siya ng resolution. Muli siya nagkaroon ng paglibagong plano na dapat niyang muling simulan. Dahil nalaman niya mali lahat yung kanyang ginawa nung una kung bakit niya naranasan ang pagbagsak. Doon sa pangalawang sitwasyon, nagkaroon siya ng tinatawag na resolution. New desire, new plan na dapat niyang hakbangan. Kaya napakahalaga po mga kapatid sa ating buhay, sa ating sarili. Lahat ng ating pinaplano sa buhay, lahat ng ating iniisip sa buhay ay napakahalaga na kung meron po tayo mga plano na mga bago sa ating sarili, tiyakin po natin yung mga bagong plano pong ito ay aayon sa kalooban ng Diyos, hindi po ayon lang sa gusto natin. Sapagkat ang magiging benepisyo po ng ating mga gagawing bagong plano kapag ito ay umakma sa kalooban ng Diyos, ito po ay magbubunga ng walang hanggan, tagumpay, kagalakan, pagpapala sa ating pong Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya napakaganda po naranasan po ng prodigal son, nagkaroon siya tinatawag na resolution. Sabi po doon, ano ba ang naging resolution ng alibupang anak? O ano ba ang naging panibagong plano niya nung siya po'y nandoon sa sitwasyon na wala na po siyang babagsakan? Doon po sa sitwasyon na wala na siyang kaibigan. Wala nang dumadamay sa kanya. Samantalang nung marami siyang pera, marami siyang salapi, napakarami niyang kaibigan. Mabagong-mabango siya sa maraming tao. Halos maaaring din nagkapagmasahin pa siya, maaaring meron siya ng mga inuutusan. Sapagkat sagot na lahat. Ang alak, ang babae, lahat ng nagawa sa mundo ng kalaman. Sapagkat napakarami niyang pera. Pero nung maubos na yung pera niya, isang maruming masahan na lang ang tingin sa kanya na parang pinagdidirihan siya at wala man lang umumusta, wala man lang tumutulong sa kanya sapagkat siya nga po ay bumagsak na wala nang babagsakan. Ganyan po ang mundo mga kapatid. In reality, kapag marami tayong pera, sikat tayo. Kapag marami tayong ipagmamalaki sa mundo, ma-influensya po tayo, Panginoon tayo sa mundo. Pero kapag tayo po ay wala na, ang liit po ng tingin sa atin. Pinaranasan ko po yan sa akin po. Ang panahon, ako po ay nagpapatakbo ng isang negosyo, maraming pera. Laki po na nagagawa ng pera. Laki po na nagagawa ng influensya ng pera. Pero ako po ay wala ng pera. During that time, mararamdaman mo, mapapatunayan mo, ang tunay na kasama mo, ang tunay na kaibigan mo. Sa panahon na wala ka na. At yun po ang masarap. Makita mo ang tunay na kasama mo, at tunay na kaibigan mo, sa panahon na wala ka na. Sapagkat yun talaga ang tunay na kaibigan. At tunay na kasama na hindi ka iiwan kahit wala na po na ikaw ay walang wala. Sapagkat totoo po ang pagmamalasakit at pagmamahal sa iyo. Ang prodigal son, nakita po natin, wala nga nagbibigay ng pagkain sa kanya, sabi niya. Sabi ng salita ng Diyos, wala mo na nakakaalala sa kanya.
Wala man na nagsishare ng mga bagay na kailangan na wala. Ang kasama niyan po mga ako. Kaya nakikita po natin, nagkaroon siya ng resolution, sabi po sa Luke 15 verse 18, ito po ang kanyang naging resolution. O naging bagong plano sa kanyang sarili. Ano sabi ng Luke 15:18? Babalik ako sa kanya. Wow, napakaganda. Kasi iniwan niya yung kanyang kami. Nagpakalayo-layo po siya. Upang sundin ang sarili niya, luho, hilig ng laman. Upang sundin ang kanyang sariling gusto na plano. Pero nung nagdadala siya, nung naghirap siya, nabankrupt siya, ito po ang bagong resolution niya. Babalik ako sa kanya. Ayun sa babalik sa kanyang ama. At sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Napakaganda. Napakaganda po nung kanyang na-realize. Nung ma-realize po niya siya nagkasala sa kanyang tatay, sa Diyos, ito po naging plano niya. Babalik ako sa aking tatay upang ako ay maghayag at magsabi personal na ako'y nagkasala sa Kanya at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, ang isa sa pinakamagandang pagbago ng bawat isang lumataan sa pagbagsak, yung muli, paghingi natin ang tawad sa mga tao na nasaktan natin, nabigyan natin ng kalungkutan. At higit sa lahat, paghingi natin ang tawad sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat ng ating ginawang pagmamalaki, pagmamahuri, kasalanan at paglayo sa Kanya, tayo po ay humingi ng tawad sa Kanya. At sa lahat ng mga tao na alam natin na nabigyan po natin ng kalungkutan, sakit, bigati sa lahat ng ating ginawa. Gaya ng prodigal son, ang kanyang plano, babalik siya sa kanyang ama para sabihin, siya'y nagkasala. Kaya napakaganda po nung mga hakbang na ginawa ng kalibughang anak. At ito po ay kumukonekta sa nais at kalooban ng Diyos. Kaya ito po ang magiging dahilan kung bakit siya makababangon. Sapagkat nagpasimula po siya ng mga tamang hakbang sa kanyang sarili. Realization, resolution, at ang pangatlo na ginawa po niyang hakbang, desisyon sa kanyang sarili, ay tinatawag na repentance. Nagsisi po siya. Dati po napakatigas ng puso niya. Dati po bato ang puso niya. Dati po siya ang hari sa kanyang sarili. Kung ano yung gusto niya, yun ang gagawin niya. Kung ano yung plano niya, walang makapipigil. Kahit sino hindi siya kaya pigilin, sapagkat siya ang hari at Panginoon ng kanyang sarili. Pero nung siya po'y pumaksak, nung siya po'y magdalita, nung siya po'y maghirap, na-realize niya na lahat ng kanyang ginawa. Nagkaroon siya ng bagong plano, resolution, and then, ito na po yung pangatlo, repentance. Sa napakagandang dapat gawin ng bawat isang Kristiyano na napalayo, nagkulang, kamali sa kanyang kapwa, sa kanyang mahal sa buhay, higit sa lahat sa Diyos. It's about repentance. Pagsisisi. Genuine repentance. Kapag ito po ay ginawa ng bawat isang nagkasala,
nagkamali. Yan po ang napakaganda. Magdudulot po yan na napakagandang sitwasyon sa buhay ng bawat isang tao na dumanas sa matinding pagbagsak. Anong sabi po sa Luke chapter 15, verse 18 to 19? Sabi po ng alimukhang anak, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Verse 19, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Kita niyo po yung tinatawag na genuine humility, repentance. Sabi niya, babalik ako sa aking Ama at sasabihin ko sa Kanya, kapag nakabalik na ako sa Kanya at kaharap ko na siya, Ama, patawarin niyo. Nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin niyo pang anak. Sa pagkakataon po ito, kahit ipilang na lang po niyo ako isa sa inyong mga alipin. Grabe po. Grabe po yung naging laman ng puso niya. Wala na pong pagmamalaki. Wala na pong pagmamapuri. Wala na pong tinatawag sa sarili niyang gusto, kundi sobra po niya talagang ipinapa yung kanyang sarili sa kanyang Ama na kapag kaharap na niya, ito yung plano niya. Tinatawag na genuine repentance. Babalik siya, hindi na bilang isang anak, kahit isang alipin na lang, hindi lang siya. Sapagkat na-realize niya, napakahirap pala ang mapalayo, ang mapaliwara sa piling ng kanyang Ama. Sobra palang sakit at hirap dahil sa kanyang pinagdaanan matinding sitwasyon sa buhay. Ano? Paano ba ang totoong pagsisisi? Ano ba ang tunay na dapat gawin na pagsisisi? According to the Holy Scripture. In the book of Matthew chapter 3 verse 8, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At tunay pala na kahulugan ng pagsisisi ay yung hindi sa salita, kundi dapat maipakita pala natin sa harap ng tao, lalo higit sa harap ng Diyos, ang ating tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng ating pamumuhay or tinatawag na daily living. Kung talagang tayo po ay tunay po nagsisisi, makita sa atin ang mga tao sa ating pamumuhay na tayo tunay na nagsisi sa lahat ng ating mga ginawa nung tayo wala pa sa pagsunod sa Panginoon. Kasi hindi po mapapatunayan ng bawat isang mananampalataya at ng bawat isang tao totoo siyang nagsisi at tumalikod sa pagkakamaling kasalanan kung nagpapatuloy pa rin po siya sa kanyang buhay sa mga maling gawain. Sabi nga po ng Diyos sa kanyang salita, wala tayong maitatago sa harapan ng Diyos, maski ang ating buhok ay bilang na lahat. Alam niya ang ating iniisip, alam niya ang laman ng ating damdamin, alam niya ang ating ginagawa, kahit saan tayo naroon. Kaya, mapapatunayan pala natin ang tunay na pagsisisi sa harapan ng Diyos
sa harapan ng tao kung paano tayo namumuhay sa pang-araw-araw. Hindi po uubra na tayo po ay sinasabi natin nagsisi na, sumusunod na sa Panginoon, pero patuloy pa rin po tayong nakikisama sa mga gawaing hindi maganda. Patuloy pa rin po tayong laman ng bisyo. Patuloy pa rin po tayong kasama ng mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. Tayo patuloy po nakikibahagi sa kanilang mga buhay na walang buhay na pautuon. Hindi po magiging tama sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos na patuloy pa rin po tayo nakikipag-inuman, nakikipaglasingan. Patuloy pa rin po tayong nakikipagsugal. Patuloy pa rin po tayong sumasama sa mga barkada na ginagawa nila ay hindi po maganda. Pero sinasabi po natin tayo po'y nagsisi na at tumalikod sa kasalanan. Sapagkat ang tunay po talagang pagsisisi dapat ipakilala natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Sapagkat yun po ang buhay na pautuo sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Kaya po sabi ng ating Panginoon, you are the light and salt of this world. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Nung kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga unang mga tinuruan, na kayo ay asin at ilaw ng sanlibutan ito. So meaning to say, tayo po dapat ang magsisilbing ilaw, magsisilbing gabay. Yung mga taong nasa dilim, tayo po ang aakay sa kanila patungo sa tamang landas, patungo sa tamang pananampalataya, patungo sa tamang pagsunod, patungo sa tamang pagsamba, sapagkat nasa atin yung ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. John chapter 8 verse 12, Jesus said, I am the light of this world. At ang sino mang lumalapit sa Panginoon ay magkakaroon ng ilaw, sabi ni Jesus. At dahil may ilaw na siya, hindi na siya lalakad sa kasalanan. Ang tunay po na talagang tinanggap ang Panginoong Jesus as a Lord and Savior, meron na po siyang tinatawag na spiritual light. Magliliwanag yung buhay niya. Magiging inspirasyon siya. Mai-inspire ng mga tao sa paligid niya. Even yung mga mahal niya sa buhay, sa isang tahanan, maliliwanagan niya sapagkat may ilaw siya mula sa Panginoon. Yung kanyang mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, dahil nagliliwanag siya, mag-i-spread ang kanyang kalingningan sapagkat magiging buhay siyang paldo. Kaya hindi po mahirap na tayo makaakay ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapwa-buhay, sapagkat nagniningning tayo sa kanilang harapan kahit hindi ka magsalita. Nagiging live testimony ang ating buhay. Kaya maa-attract sila na para magtatanong sila, kapatid, may napansin ako sa'yo. Bakit ang laki ng pinagbago ng buhay mo? Bakit parang ngayon hindi ka sumasama sa mga masamang gawa? Bakit ngayon parang ang ganda ng takbo ng buhay mo? Ano ba ang sekreto mo? Doon po tayo ngayon magkakaroon ng opportunity na makapagsishare. Alam mo kapatid, mula nang tanggapin ko ang Panginoong Jesus na siyang ilaw sa aking buhay, nagliwanag yung buhay. At every Sunday kapatid, pumunta ako sa church para i-maintain yung aking pananampalataya, patuloy kong lumago at lumago. Gusto mo isang araw ng linggo para mapatunayan mo sa iyo na yung pinupuntahan ng lugar ay hindi ako nakakasama, ako'y napapanood mo. Halika, isama kita
para maunawaan mo yung tanong mo kung paano ko labangan. Hindi po magiging mahirap pag tayo po'y tunay na nagsisi at tunay po naginiwala sa harapan ng mga tao at sa harapan ng Diyos. Because we are the light of His Word. Soul. Sabi ni Jesus, you are the light and soul of this world. Ano po yung sabihin ng soul? Asin. Ang asin po ay isang condiments sa ating bahay. Na minsan parang walang halaga yung asin. Sa ating po kitchen, parang walang halaga. Mura lang siya, parang walang silbi. Pero alam niyo po ba, ang asin ay napakahalaga sa lahat ng ating niluluto. Kargahan mo lahat ng mga sarap, ng mga condiments, mga sahog ang ating niluluto. Pero huwag mong lagyan ng asin o patis ang ating lulutuin. Wala akong magiging lasa yung ating niluluto. Sapagkat ang tunay na kumukumpleto ng sarap at linamnam sa bawat niluluto natin, yung parang walang kwenta at walang silbi na asin at patis. Yung karne, yung isda, linisin mo. Hugasan mo mabuti. Kahit 10 beses mo hugasan yan, yung isda. At nakalimutan mo yan sa isang dagayan sa bahay. At bigla po yan, dinaupuan ng langaw. Hindi mo nalagyan ng asin. Ano pong nangyayari? Papa, magkakaroon ng, I'm sorry, the word, buod. Dahil hindi mo nalagyan ng asin. Kaya po yung mga daing na isda, ang sekreto po dyan, yan po ay binababad sa asin, kargado sa asin, tapos ibibilan nila. Kaya kahit nakawin yung mga daing na yan, dahil yan po ay protected na asin, preservative, yung bakterya na dala po ng langaw, hindi po uubra sa dulot ng asin. Kaya sabi ng Diyos, tayo asin at ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, dapat tayo ay nakapagpapalasa. Pag tayo ay nasa isang lugar, nasa bahay, nasa community, nasa company, nasa isang komunidad, dapat tayo ang pampalasa. Ay nandun tayo. Ay asin tayo. Nagkakaroon sila ng pag-asa. Nagkakaroon sila ng enlightened sa isip at damdamin. Kasi why? Kasi pag nandun tayo, hindi puro kwentuhang walang kabuluhan ang usapan. Kapag tayo po ang nagsalita, napapatahimik sila sapagkat may essence, may power yung ating sinasabi patungkol sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Nai-inspired sila. Nagkakaroon sila ng pag-asa. Nagkakaroon sila ng inspirasyon kasi nandun tayo. Tayo pinagsisilbing asin, pampalasa, preservative. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na tunay po talagang maranasan po natin ang tinatawag na genuine repentance. Sapagkat kapag tayo po nakaranas ng genuine repentance, doon po papasok na talagang tayo po ay magiging inspirasyon, magiging daluyan ng pagpapala, magiging buhay na pautoo saan man tayong dako naroon. Sa ating mga nakakausap na mga tao, palagi natin talagang sasambitin kung gaano kadakila, kabuti ang ating Panginoon na nagpapatawad, mapagmahal, mapangunawa. Kaya maha-highlight ang kadakilaan at pag-ibig ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya po sila ay mai-influensyahan po natin, mga kapatid. Sabi po ng Joel chapter 2 verse 13, magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang.
Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang kalooban, magandang loob, at puspos ng awa, at mapagpahinuhod, at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa. Hinahanap ng Panginoon sa atin, magsisi tayo ng tapos sa puso, hindi sa muso lang. Repentance with whole-hearted heart. Hindi pakitang tao, kundi sa Diyos natin na ipapakita ang tunay na pagsisisi at pagbabago mula sa ating isip, puso, at pang-araw-araw na buhay. Kapag nangyari po yun, may magandang mangyayari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sapagkat nakita ng Diyos ang tinatawag na genuine repentance. Kaapat na ginawa ng prodigal son kung bakit po siya nakabalik at napakamon, tinatawag na return. Ang unang ginawa niya, umiwalay siya. Nagpakalayo-layo siya. Kaya ang dinulot po nun ay isang napakahirap sitwasyon. Pero kung pangalawa ang ginawa niya, gusto na niyang bumalik. Gusto niya muling magbalik loob, humingi ng tawad, magpakumbaba sa kanyang Ama at sa Diyos. Sabi po ng Luke chapter 15 verse 28, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang Ama. Ilan po? Right on the spot, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang nararamdaman sa kanyang puso at isipan, doon sa ika-apat na ginawa niya, right on the spot, in-apply niya kagad, tumayo siya kagad, on the spot, pumunta siya kagad, naglakbay siya kagad, at ang plano nga niya, return in this Father, para humingi ng tawad, para magsisi ng totoo. Kaya yan po ang naging dahilan kung bakit po siya nakabalik, kung bakit po siya nakabangon, kung bakit po niya muling naranasan ang isang sitwasyon sa kanyang buhay na hindi niya ina-expect. Tanong, nang bumalik po yung prodigal son sa kanyang ama, ano ang ginawa ng kanyang ama sa kanya nung bumalik po siya? Ito po ang dapat po natin makikat. Kasi po, yung mga tatay, yung mga magulang, physically, minsan bumabalik na yung mga anak na umubos na kanilang kabuhayan. Iniwan sila. Pag bumalik yung anak, sa palagay nyo minsan ano ang tendency? Anong minsan sinasabi ng magulang sa lahat? O ano na pala mo? Ubus na ba yung salapi? Ubus na ba yung binana mo? O yun ang dulot ng pinatigasan mo ng ulo. O ngayon, bakit bumabalik ka dito? Muli pong sinusumpatan yung nagbabalik na anak. Galit ang isinasalubong. Alam niyo po mga kapatid, dito po sa kwento ng ating Panginoon, sa parable story, makikita po natin ang hina-highlight po dito ng ating Panginoon, yung kanyang Ama na nasa langit, kung gaano mabuti at kadakila. Sa bawat isang tao na lumihis ng landas,
matapos makakilala, matapos sumunod sa Panginoon, matapos maglingkod, pero napariwara, muling bumalik sa lusak ng kasalanan, pero muli na nagpasya kasi magbalik muli sa Diyos. Ito po ang actual na ipinakikita sa turo ng Panginoon as a parable of teaching. Ganito po kadakila ang ating Diyos Ama na nasa langit. Ano po sabi? Sa Luke chapter 15 verse 20b, yung prodigal son po ay nagpapasimula na po naglalakbay patungo at papauwi sa kanyang tahanan dahil nabuo na po ang kanyang plano na siya ibabalik sa kanyang tatay, aamin na siya nagkasala at sa Diyos, at hindi na lang bilang isang anak, kundi ibilang na lang siya bilang isang alipin sapagkat alam niya napakalaki ng kanyang pagkakasala. Ito na po ang tagpo. Nung siya po ay nandoon na, sapagkat maaaring napakalawak nung lupain nila, bago siya makapasok doon sa loob ng entrada ng kanilang bahay ay napakaluwang na lupa niya sapagkat sila ay mapakayaman. Sabi po dyan sa Luke 15 verse 20b, malayo pa'y natanawan na siya ng Ama. At ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap, at inagkan. Wow! Ganyan po. Ibayin po natin ito. Napakaganda po yun. Ganito po kadakila ang Diyos. Tignan niyo po. Malayo pa lang ang prodigal son. Malayo pa lang siya. Natanaw na po siya ng kanyang Ama. Tignan niyo po mga kapatid. Bakit kagad siya natanaw ng kanyang Ama? Sa tagal na wala siya, at inubos nga niya sa walang kakwenta-kwentang mga bisyo ang kanyang minanang napakalaking kayamanan. Bakit sa hindi inaasahang pagkakataon, napakatagal na panahon na wala siya, pero nung bumalik siya, natanaw siya kagad ng kanyang Ama, malayo pa siya. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Mula nung umalis yung prodigal son at iniwan niya yung tatay niya, walang araw, walang oras. Na hinihintay siya. Nakatanaw lagi sa malayo yung kanyang Ama. Lagi siyang inaabangan sa kanyang muling pagbabalik. Araw-araw, oras-oras, maaari nakaupo sa balkonahe sa kanilang napakalaking bahay ang kanyang Ama, na umiiyak, naghahabang sa muling pagbabalik at pag-uwi ng kanyang punsong anak. At nung makita siya, ang unang-unang nararamdaman ng kanyang Ama, nahabag siya. Walang galit, walang buot, walang pananumbat. Nahabag siya. Sapagkat nakita niya ang kanyang anak sa matagal na panahon na maaaring sobrang payat. Maaaring ang iba ang itsura sapagkat wala nang nakain. Walang maayos sa hulugan ng damit. Nahabag ang kanyang Ama. Ganyan po mga kapatid, sa halip na sumbat, galit, buot, ang maramdaman ng Ama, habang malayo pa lang siya, natalo na siya, ibig sabihin, araw-araw, inaabangan siya ng kanyang Ama. Ganyan po kadakila, kabuti ang ating Diyos Ama na makapangyarihan na nasa langit.
Kahit tayo minsan pasaway, kahit tayo minsan nagkakamali, nagkakasala, but never na tayo hindi inaabangan na muli tayo ay magsisi, magbalik loob sa Kanya. Lagi siyang nag-aabang sa atin. Kung dumating man ang panahon ng oras na parang tayo po yung nag-design, tayo po yung nagpasya, na lumihis ng landas, nagpakala yung layo, muling nagbalik sa lusak ng kasalanan. Ang ating Ama na nasa langit ay laging nakatanaw sa atin. Sa muli nating pagbabalik loob, pagsisisi, yun lang po iniintay ng ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya sabi po ng ating Panginoon, Jesus, sa Matthew 11 verse 28, halika, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luha sa inyong pasanan at kayo aking pagpapahinga. Kapatid, kapag napapagal na tayo, kapag pagod na tayo, sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, sa ating mga nararanasan sa buhay, anumang sitwasyon yan, anumang kalagayan yan, may sinabi ang Panginoon, halika niyo, magliwanagan tayo, lumapit kayo sa akin. Kayo lahat na naguguluhan, napapagal, nabibigatan, handa ko kayong bigyan ng kapahingahan. Pero minsan, napakaraming tao, napakaraming mananampalataya, likas na matigas ang kanyang kaloob. Likas na patuloy nagmamalaki sa Diyos. May pinagdadaanan na, bigat na, pero parang ayaw sumuko sa Diyos. Ayaw niyang aminin na hindi niya kaya yung kanyang pinagdadaanan. Ayaw niyang sumuko, ayaw niyang magpakumbaba, ayaw niyang lumapit, nagse-self-pity. Gusto niyang palabasin, kaya niya. Gusto niyang palabasin, masaya siya. Gusto niyang palabasin, kontrolado niya ang kanyang sarili. But deep inside, kapag nag-iisa siya, iyak siya ng iyak. My beloved brothers and sisters, kapag dumating sa point ng ating buhay na parang nahihirapan na tayo, napapagal na tayo, nabibigatan na tayo, naguguluhan na tayo, ang susi lang, lapit sa Panginoon. Lapit sa Lord. With humility, with full-hearted heart, with repentance, the divine presence of God, the goodness of God will be experienced kapag tayo ko'y tunay na lumapit sa Panginoon ng may kapakumbabaan at may kaseryosohan at may tunay na pagsisisi. Ano pang ginawa ng Ama? Natanaw siya malayo pa lang. At kung matanaw siya at nakilala po niya ang kanyang anak, na-confirm niya na ito yung anak niya kahit na bago ang itsura dahil sa sobrang hirap na pinagdaanan. Nahapag siya, umiiyak ang puso niya. Alam niyo po ginawa ng Ama? Hindi niya inintay doon sa kanyang kinatatayuan, kinauupuan. Napakalayo pa lang ng kanyang anak. Kahit siya po ay tatay, tumayo siya, umalis siya sa lugar na kung saan natalaw niya ang kanyang anak na napakalayo pa. Sinalubong niya yung kanyang anak. Walang pagmamalaki, walang galit, walang buod. Tatay siya. Pwede niya intayin yun hanggang sa makalapit yung kanyang anak sapagkat yung anak niya nagkasala. Pero hindi po. Dahil araw-araw niya na inaabangan ng pagbabalik ng kanyang anak at isang araw nang makita niya na handun yung kanyang anak, palayo pa lang,
Ito'y indikasyon talaga na walang oras, walang araw na hindi niya inaabangan yung kanyang anak sapagkat sa hindi inaasahang pagkakataon natanawan niya yung kanyang anak. Ibig sabihin, lagi siyang inaabangan ng kanyang ama. At nung nakita niya at nahabag siya, pagkakay, tumakbo siya at sinalubong yung kanyang anak. Nung masalubong niya yung kanyang anak, sabi po dyan, niyakap ng napakahigpit. At nung yakap na po niya napakahigpit yung kanyang anak na nagkasala, binalibala siya, iniwan siya, lumustay ng kanyang kabuhayan. Kapag pagmamahal, yakap ng higpit, simbolo ng pag-ibig, at siya po ay pinagkan. Wow! Mga kapatid, yan po, ganyan po kadakila ang ating Diyos Ama. Hindi gaya po ng tao. Na tayo po, gumawa po ng 99 na kabutihan. Ginawa mo ng lahat ang napakagandang bagay sa iyong kapwa. But, minsan ka lang magkamali, minsan ka lang magkasala, at tao po, likas. Napapaliwalain po niya lahat ang 99 na ginawa mong mabuti. Pero yung isang puntos na ginawa mo, susumpatan ka. Ipararamdam sa iyo yung galit niya, yung buot niya. Kaya niyang limutin yung 99 na ginawa mo. Pero yung isang puntos na ginawa mong pangit, ipararamdam sa iyo yung galit niya, yung buot niya. Susumpatan ka niya. Ganyan po ang tao. Pero napakapalad natin. Meron tayong Ama na nasa langit na napakabuti, na hindi marunong manubat, hindi marunong magpadama ng galit uod sa bawat isang tunay na nagbabalik loob, nagsisisi at handang sumunod sa Kanya harapan. Ganyan po kabuti ang ating Diyos Ama na nakilala at pinaglilingkuran sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pwede po ba natin alayan ang the best love offering? Pagkat napakapalad natin, meron tayong nakilalang Diyos Ama na ganyan kadakila, ganyan kabuti. Huwag tayo po ay nagkasala at nagkamali kahit napakalaki, pero nakita niya na muli tayo nagbabalik loob sa Kanya. Nakita niya po tayo po yung ating pong pagsisi mula sa ating isip at puso at pamumuhay. Yayakapin niya tayo, hahalikan niya tayo, sasalubungin niya tayo para patunayan niya na talagang inaabangan niya ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Praise God. And then, ikalima, ginawa at naranasan ng prodigal son, yung tinatawag na reconciliation. Nagkaroon ng reconcile, pag-aayos, pinasirang relasyon, yung binago na relasyon na matagal na panahon. Nagkaroon ng reconciliation. Past is past. At sinimulan ang bagong simula. Para muli ibalik ang magandang relasyon na parang walang nangyari. Without condemnation. Without regrets. Walang sumbatan, walang tuusan, kundi tunay na pagkakaisa. Sabi po doon sa Luke 15 verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa inyo, sa Diyos. Hindi na po karapat dapat na tawagin ninyong anak.
Yun po ang sabi niya sa kanyang tatay. At yun po talaga ang plano niya. Kapag kaharap na yung kanyang tatay, sasabihin niya, aaminin niya na talagang nagkasala siya sa kanyang tatay at sa kanyang Diyos. At sasabihin niya, hindi na po ako karapat dapat tawagin ang inyong anak. Ibilang inyong anak. Pagpuros ako po, ibilang po yung isang alipin. Alam niyo po, nung marinig po yun ng tatay niya, ano po ang naranasan ng prodigal son? Ito po naging dulot, ito po naging bunga ng kanyang mga ginawang tamang hakbang, tamang desisyon. Unang-una, yung tinatawag na recruiting. Muli po siyang binilisan. Kasi po naging kahabag-habag siya, naging kagusta-gusta siya. Yung dati po ay napakaganda ng mga damit niya, para siyang prinsipe, para siyang hari, sa kanyang kasubutan. Pero nung siya po'y nagdalit na, at para siyang alipin, mababa pa sa alipin. Pero dahil tumama ang lahat ng kanyang ginawa, nagsisi, nagpalibagong plano, humingi ng tawad, naipag-reconcile, inamin ang pagkakamali sa kanyang tatay at sa Diyos. Ang unang-unang naranasan niya, reclothing, muli siyang binilisan. Ano po ang sabi? Ano ang sinuot po sa kanya ng kanyang ama? Tirin niyo po, sabi po dyan sa Luke chapter 15 verse 22. Ngunit tinawag ng ama kanyang mga alila, madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit. Excuse me. At isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Tatlo po yung pinasuot sa kanya ng kanyang tatay. Inutusan niya ang kanyang mga katulong, madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit. Dalhin niyo ang singsing, dalhin niyo ang sandals o panyapak. Tatlo po ang isinuot sa kanya. Ano po ang ibig sabihin po ng damit o robe? Muli po siyang sinuotan ng damit at robe o kapa. Yung po kasing robe, wala po iba nakapagsusuot noon, kundi ikaw ay kabilang sa isang napakayamang angkan. Kung ikaw ay hindi prinsipe at maharlika, hindi ka po pwedeng magsuot ng robe. Alam niyo po ba yung robe? Yung po yung parang suot ni Superman. Nasa likod. Matapos ang suotan ng napakagandang damit, meron pa po siyang robe na pinasuot. Ano pong ibig sabihin ng robe na yon? Symbols of righteousness. Dahil ibinabalik muli sa kanya ang pagiging righteousness. Dahil siya po'y tunay po nagsisi, tunay pong tumalikod, tunay pong inamin ang kanyang pagkakamali. Kaya niloob ng Diyos na ibalik muli sa kanya ang robe. Muli siya talagang ina-appoint. Muli siya talagang ipinaparanas ang kanya talagang magandang pedestal sa buhay, sapagkat natama ang kanyang mga ginawa. Mula po sa kanyang pagbagsak na wala nang babagsakan, pero muli siyang sinuotan ng robe, magandang damit, bilang isang prinsipe, sapagkat totoo siya nagbalik loob sa Diyos. Ikalawa, sinuotan po siya ng singsing. Symbol of love and reconciliation. Ang singsing po ay simbolo ng pag-ibig at muling pagkakasundo niya sa kanyang tatay at higit sa lahat sa Diyos. Kaya muli siyang sinuotan ng singsing. Nahubad po dati yun. Pansinin niyo po kung bakit sa kasalan merong singsing. Yung pong singsing na yun ng babae at lalaki ay simbolo ng kanilang pagmamahalan at pagiging isa. Kaya muli po sa sinuotan ng singsing dahil yung po ang simbolo nun. Muli po naranasan niya, ipinapadama sa kanya ang pag-ibig ng kanyang tatay at higit sa lahat ang pag-ibig ng Diyos at muling pakikipagkasundo niya. Siya naman po talaga ang muli, siya naman po talaga ang humiwalay
at walang naging panahon sa kanyang tatay at sa Diyos. Ikatlo, sinuot po sa kanyang tatawag na sandals, yung panyapak. Kasi po ang mga alipin ng araw ay wala pong sandalyas. Mga maharlikang tao lang po may mga sandals na isinusuot. Yung po ay simbolo ng isang maharlikang tao. Kung ikay nakatapat, alipin ka, slave ka. Kaya muli po na sinuotan ng sandals, simbolo po na siya po ay nakalaya. Symbols of freedom. Kaya mapansin po natin, ang sabi niya, huwag niyo na po akong ibilang ang inyong anak, kahit isa lang pong alipin sapagkat ako pinagkasala sa inyong Ama at sa Diyos. Pero alam niyo po ginawa ng kanyang tatay, ito ang ilalama sa kanya. Walang salitang negatibo, walang pangit na sinabi ng kanyang tatay, bagkus hinawag ang kanyang alipin para muli suotan siya ng pinakamagandang damit. Suotan siya ng singsing at suotan siya ng sandals. Ganyan po kabuti ang ating Diyos Ama. Pag tayo nagbabalik loob sa Diyos, the robe of righteousness is sinusuot sa ating spiritual. Kaya nagiging matubig tayo. Namumuhay tayo ng may katuwiran sa harap ng tao at sa harap ng Diyos sapagkat muli may suot tayo robe of righteousness. Meron tayong spiritual ring na simbolo ng pag-ibig at muli natin makikipag-isa sa Diyos. Meron tayong spiritual sandals na symbol of freedom na tayo pinakalaya sa mga maling gawain, sa mga hindi magandang gawain, sapagkat tayo po ay meron ng spiritual of sandals. At ngayon, yung sandals na yun, lumalakad na ngayon tayo patungo sa landas ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Meron tayong spiritual sandals. May ginagamit natin yung ating mga paa. Tama po yung ating pinupuntahan ng ating mga paa. Pinipili na po natin yung pinupuntahan ng ating mga paa para magamit tayo ng Diyos to inspire, para magbigay ng pag-asa, magbigay ng pagpapalag na lakas. Dumadako tayo sa mga lugar na kung saan mapaparangalan at mapapapurihan ang ating Panginoon. Amen? Maaari pag-araw ng linggo ng araw, nandun tayo sa nagsisigawan. Lord Jesus, Lord Jesus, may Kristo rin po doon. Ayun, sa bunga. Doon, pinagbabalibagan ng pera. Kayaman po ng mga tao kung pinagbabalibagan ng po ang pera. Kaya dito po, kaya tayo mag-o-offering ng pera. Hindi para sa kanino pa man, kundi para suportahan ang ministeryo ng Panginoon. Sabi tayo na ibalik sa Diyos yung para sa Diyos at ibalik natin sa Diyos yung mula sa atin. Yun yung ating offerings. Yung tithes mula sa Diyos. Hindi atin yun. Para magugunan ang pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Dito, nagsisigawan tayo, nagpapalakpakan tayo, hindi para sa atin, kundi para sa Diyos. Dahil meron na po tayong spiritual sandals. Pinipili na po natin yung ating pinupuntahan. Hindi na po tayo dumadako sa mga lugar na kung saan yun lang ang gusto natin, kundi dumadako tayo sa mga lugar na kung saan yun ang kalooban ng Diyos. Para parangalan siya, para papurihan siya, para sambahin siya, para pasalamatan siya, para luwalhatiin siya. Hallelujah! Dahil meron na po tayong spiritual sandals
ay napahiwalay sa kanyang Diyos na nakilala. Nawala po yung galak, nawala po yung kapayapaan, nawala po yung kasiyahan sa kanyang puso't isipan. Ang napalit, puro lungkot, puro bighati, puro luha, puro kabigatan. Yun ang naging dulot ng kanyang ginawa na pagiging lahat ng uri ng bisyo ay ginawa niya. Ginamit niya yung kanyang napakalaking kayamanan sa hindi wastong pamumuhay. Puro bighati, puro lungkot, puro pagluha. Pero nung siya'y magbalik loob sa kanyang Ama at sa Diyos, humingi ng tawad, muli naranasan niya ang matagal na panahon na hindi na naranasan ang kasiyahan, kagalakan, kapayapaan na bunga ng ating Panginoon. Anong sabi doon sa Luke chapter 15, verse 24? Kunin ang pinatabang kuya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak ko ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpuman, at sila'y nagkasiyahan. Wow! Praise God! Nagkaroon ng isang grand celebration. Naglitsyon ng mga tupa, baka, kambing. Sila ay nagkasiyahan. Nagkaroon ng matinding kasiyahan. Grand celebration. Sapagkat sabi ng tatay niya, kunin niyo ang pinakamatabang buya, baka, tayo ay maglitsyon, magluto, magkainan at magkasiyahan. Sapagkat yung anak ko ito ay patay na at muling nabuhay. Nawala, muling nasumpungan. Ganyan po ang mararanasan ng isang taong tunay na muli ay nasumpungan ng Diyos. Nagpasya na namang manumbalik. Dadaloy po ang spiritual rejoicing. Dadaloy po muli ang kagalakan, kasiyahan, kapayapaan sa buhay ng bawat isang tunay na nagbabalik loob sa Diyos na totoo. Mararamdaman ng bawat isa ang tunay pong kagalakan, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng salapi, hindi kayang ibigay ng anumang uri ng kapangyarihan, katanyagan ng mundo. Sapagkat ang tunay pong kasiyahan ay magmumula lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Sapagkat siya may sabi, iba ang kapayapaang ibinibigay ng mundo kaysa po sa kapayapaan kasiyahan na ibinibigay ng Diyos. Hallelujah! Kaya mga kapatid, napakapalan po ng bawat isang tao na ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kapayapaan ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Magtataka ang mga tao kung bakit tayo ay laging may ngiti, laging inspirado sa ating buhay. Minsan kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit may challenges, pero lagi tayong inspirado. Lagi tayong may gala, lagi tayong masaya. Bakit? Sapagkat yung kapayapaang ipinangako ng Panginoon ay dumadaloy sa buhay, puso at isipan mo at isipan natin lahat. Hallelujah! Yun po ang kaibahan ng isang taong tunay na nagbalik loob sa Panginoon, nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Praise God! Last verse, conclusion. Luke chapter 15 verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kaniyang kasalanan. Kaysa asyam na putsyam na matuwid na hindi nakakailangang magsisi. Sabi ng Diyos, higit na nagagalak ang Diyos, higit na nagse-celebrate ang mga anghel sa langit kapag nakikita niya na kahit isa lang ay totoong nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan.
nagkakatuwaan, nagkakasiyahan ng mga anghel sa langit kasama ang Diyos. Kaysa kasyam na putsyam na hindi na kailangan magsisi. Kapatid, ganyan kahalaga sa Diyos ang bawat isa po sa atin sa